Can you talk about how much pressure you felt as the chair of the Senate Committee on Finance, given the context of this budget? 'Di ba? Malawakan po yung corruption na nakita natin sa DPWH pa lang at matindi yung expectation as well as pressure ng public para ayusin itong budget na ito. Tama ka, Christian, mabigat talaga yung pressure. At yung pressure nanggagaling sa dalawang aspeto. Unang-una, yung konteksto. Yung sinabi mo na nanggaling tayo sa isang controversial na 2025 budget. Pero sa akin pagre-review, hindi lang to 2025, 2024, marami rin akong nakitang mga controversial at nakakapagtaka na mga items. In fact, sa 2023 meron din. So, naipon-ipon na yan at umabot ng 2025 at yung 2025 dito na lang sumabog itong controversy na ito. At dahil nga dito sa flood control issue at sa controversy, ang bigat ng public clamor for reform in the budget process, starting with transparency. At yun naman yung bago naming konsepto na gustong i-apply, no? Even though bago siya, naghanap kami ng paraan para ma-implement to ng smoothly. Yung pangalawang aspeto, yung time element. Dahil ang budget, meron kang time element. Kung hindi mo ma-approve ito bago magtapos ang taon, magre-reenact tayo at mas mabigat yung problema natin dahil may epekto na yan sa ekonomiya natin. Unlike yung mga normal bills or ordinary bills, pwede kang lumampas 1 year, 2 years. Ito hindi, kailangan matapos ka before end of the year. Okay. So dito, no, meron tayong pag-usapan yung mga veto, no? Pero isa sa mga basic question po rito, Senator, no? Can you say that this budget that was passed by both houses of Congress and was signed by the President, can this somehow minimize the opportunities for corruption? Of course, hindi natin ma-expect na talaga mawawala yan, di ba? Pero in terms of drastically minimizing, yung tipong hindi magiging madali para sa mga kawatan sa gobyerno, yung nakawin yung pondo nating lahat. Ako, on the budget side, I'm very confident and I can guarantee the public na hindi magagamit itong 2026 budget for corruption. Bakit po? Dahil ang dami kaming linagay na safeguards at marami kaming linagay na detalye. Bigyan kita ng halimbawa. Una, ito yung pinaka-importante. Yung overpricing sa DPWH projects, tinanggal natin. That's about 20.7 billion pesos in terms of overpricing. At ito nga yung naging sanhi nung or dahilan nung deadlock kung nasundan natin yung So tinanggal namin yung overpricing dito sa DPWH projects. That's about close to about 16,000 projects na tinanggalan namin ng overpricing. Pangalawa, sorry, before you move to the next example, no, para lang mas maintindihan ng mga viewers natin. Yung say overpricing, ito ba yung padding ng cost of materials, etc., etc.? Can you explain that in layman's terms? Kasi anong nangyari, 'di ba, sinubmit yung budget July of 2025. So, itong costing ng mga projects inside the budget, ang gumawa pa niyan yung mga dating DPWH management. At dahil dating DPWH management, compute namin dito sa bagong DPWH management under Secretary Vince. And true enough, may mga overpricing sila nakita doon. So, ang sabi namin, gamitin natin tong budget process para bawasan yung mga overpricing at o tanggalin na rin, no, through yung overpricing. So, yun naman ang ginawa natin this budget process na tinanggal natin yung mga overpricing. Okay. Pangalawa, yung lahat ng infrastructure projects, hindi lang DPWH, meron ng coordinates at station number. So, hindi ka na manghuhula kung saan ginagawa yung project. Hindi ka na manghuhula kung gaano kahaba yung project. Ito, meron na siyang station number at meron na rin siyang length. Kaya eksakto, alam mo kung magkano at tama ba yung presyo ng kalye na yun. At pangatlo, yung mga lump sum. Dati kasi daming lump sum na infrastructure projects. Ngayon, pina-itemize na namin. Kaya mas kumakpal ngayon ang itong GAA. Dahil yung mga, for example, yung irrigation projects na dati, lump sum yan, almost 20 plus billion.
pina-itemize namin ngayon isa-isa para makita ng taong bayan at ma-upload na rin to. Lahat ito ma-upload naman sa yung infrastructure transparency portal ng ating Pangulo para pwede silang magsumbong. So itong tatlong safeguards, marami pa actually, but ito yung pinakamahalaga para talagang masigurado natin na hindi makukorrupt itong mga infrastructure projects. Okay, you mentioned po yung mga lump sum items, no, na talagang in-itemize ninyo as a form of safeguard. Pero paano po yung tawag ko rito for lack of a better term, no, yung mga whole number allocations? Example, di ba? 100 million for this flood control project, 90 million. Parang bakit sakto lahat at bakit pare-pareho? Bakit kahit magkakaiba ng sukat at magkakaiba ng allocations? Nandun pa rin po ba yung mga ganitong klaseng items sa 2026 budget? Bago ko sagutin yan, bago pa tayo pumunta dyan, meron rin kaming isang lininis, no? Ito yung tinatawag ko 6 na red flags. During the hearing, pinakita namin yung mga repetitive projects, yung mga duplicate projects. May mga projects kasi na nagawa na ng 2023, 2024, nag-reappear in 2026. No? So pag nagre-reappear yan, binibigyan mo din discretion yung district engineer on how to implement the project. Yan pumapasok yung ghost project, yan pumapasok yung mga anomalous project. So lininis na namin yan. Wala nang mga duplicate and repetitive projects. Ngayon yung whole numbers. In a perfect world, sana mabigay sa amin yung actual na yung cost ng project. Pero admittedly, at inadmit rin to ng DPWH, na pag gumagawa sila ng work program, marami dito estimates lang. So, binibigay nila sa DBM at of course, linalagay sa national expenditures, ito mga estimates na lumalabas whole numbers. So, yan, isa rin yan sa mga pinuna namin during the hearing. At sabi nga ni Secretary Dizon na moving forward, pipilitin nila gamitin yung actual work program na. Hindi lang estimates, but hindi actual work program na dapat naman gamitin nila. May isa pa akong question doon sa whole number allocations po, no? Kasi kadalasan, no, base po rin sa mga pagdinig na ginawa niya sa Kongreso, inuubos yan, di ba? At yung mga magnanakaw, pinaghahati-hatian. Tama ka. Di ba, pinaghahati-hatian? Pag makikita mo, ito lumabas, pinakita ko ito during the Blue Ribbon hearing. Pag makikita mo yung mga bidding documents, let's say 100 million. Tatlo maglalaban-laban pero ang presyo is 99.9, isa 99.5, isa 99.2. Talagang sinasagad nila, no? At minsan nga wala pang piso yung natitipid nila, which is kung bidding, 'di ba, ang estimate mo diyan at least 10 to 15% or even 20% ang mapababa mo yung presyo. But talagang meron gaming the bidding rules or the bidding process na nangyayari. Pero kung sakaling kunwari lang naging matino kahit papaano yung hindi naging ganyan kagarapal yung bidding process, para sa benefit ng mga viewers po natin, ano nangyayari kunwari yung 90 million allocation for a flood control project, hindi naman talaga naubos? Kunwari ang naibigay na kontrata ay 85 million. What happens to the 5 million? Yung 5 million nagiging savings yan. So may savings at iipunin yan ng ahensya at towards the end of the year, pwede silang mag-declare ng savings at pwede nilang i-reallocate yan sa ibang proyekto. Okay. So ganun na nangyayari. Pero in my observation, halos walang savings. Talagang sinasagad nila yung presyo. Doon sa mga nakikita ko, at least dito sa Blue Ribbon hearing, tinignan ko yung mga presyo. Talagang sagad sila. Sagad to the bones. Talaga yung presyo. Pwede bang mahula kung bakit? Senator naman Senator naman, kung ako yung magnanakaw, ba't naman ako mag-iiwan pa ng butal? Kunwari, niransa ko na yung bank vault. Ba't pa ako mag-iiwan ng 100 piso dyan? Hindi kunin ko na lahat. Actually, lumabas yan sa doon sa Blue Ribbon hearing, pinakita namin na bakit ganoon? 'Di ba kung bidding yan pababaan kayo, at least man lang 10% yung masisave mo. Pero ito walang 10%, nakita ko 1%, wala pang 1% ka minsan Talagang sinasagad. So, yung isa pa pala, yung sabi mo yung paano ma-assure yung public, at least sa budget side. Pero on the implementation side, yan naman talaga ang magiging next challenge natin in the next 12 months. Dahil
wala na sa budget, hindi na namin kontrolado yung implementation, kagaya ng sinabi mo, kung yung bidding naman ay i-rig nila, magkakaproblema tayo.